Sabi ng Biblia, let us be glad. Tayo daw ay matuwa and rejoice, hindi lang basta matuwa at magkasiya. Ibang klaseng kasiyahan ito, mga kapatid. Let us be glad and rejoice and give honor to Him. Tayo magkasiya, tayo matuwa, at tayo magbibigay ng papuri sa Kanya. Anong purpose? For the marriage of the Lamb is come. Amen. Dahil nararapit na, hallelujah, ang kasalan ng kordero. Hallelujah. Ang pakikipag-isa ng kordero. Hallelujah. Amen. And His Lamb and the Lamb is come, and His wife had made herself ready. Pero sabi ng Scripture, hallelujah, dahil nalalapit na ang kasalan ng kasintahang lalaki, and if you claim today na kasama ka sa kasintahang babae, sabi ng Biblia, pwede bang itaas ang kamay ng mga kasama sa kasintahang babae? Hallelujah. Sabi niya, amen, for the marriage of the Lamb is come, and His wife, the bride, had made herself ready. Ibig sabihin, hallelujah, kailangan daw ang kanyang kasintahang babae, ang kanyang magiging asawa, ay nailatag na, naihanda na ang kanyang sarili. Can you say amen? Hindi pwedeng pumunta tayo sa kasalan, ready yung bridegroom, samantalang ang bride ay gusgusin. Can you say amen? Nakapangkasal ang kasal ng lalaki, hallelujah, ang babae ay hindi. Nakapangbahay, nakapantulog, nakapantambay. Hallelujah. Sabi nga ng mga ngaral, hallelujah, isipin nyo that God is closer than you think. Mas malapit kaysa sa iyong iniisip. At kung siya'y malapit na kaysa sa iyong iniisip, hallelujah, kailangan mong ihanda ang iyong sarili. Can you say amen? Sabi ng Biblia, the bride, the wife, has made herself ready. Kailangan ba ihanda niyo ang sarili niyo sa kasalan ito? Can you say amen? Yes. Amen. Paano ba maghanda sa kasalan? Nakakita ko ng mga ikakasal, abay talagang halos hindi matulog. Amen. Excited sa lahat ng bagay. Amen. Excited sa kasalan. Busy. Hallelujah. Hindi matulog, hindi maintindihan ang nararamdaman kasi gusto niyang maihanda, ayaw niyang mapahiya siya sa mga darating na bisita. Can you say amen? Hindi pwedeng bala-bala ang kasalan. Hallelujah. Ang ating Panginoon, hallelujah, ang ating bridegroom ay darating, kailangan maihanda ang kanyang asawang babae, make herself ready. Amen. Prepare. Excited sa gawain ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. And to her was granted that he should be arrayed in fine linen. At siya'y darating, hallelujah, ang kanyang kasintahang babae na magiging asawa ay naihanda, hallelujah, na may suot na isang kayong lino. Fine linen. Can you say amen? Amen. Whiter than the snow. Amen. Malinis na malinis. Amen. Hallelujah. And white for the fine linen is the righteousness of the saints. And he said unto me, sabi kay John, isulat mo ito, John. Blessed are they which are called unto the marriage supper of the Lamb. Amen. Hindi magiging magandang kasalan kung wala ang babae may kakasal. Can you say amen? Wala namang nagpakasal ng solo. Hindi magiging masaya. Kasi alam niyo ba, ang pinakatampok sa kasalan, hallelujah, is the bride. Yes. Hallelujah. Sabi dito, blessed are they. Mapalad daw ang mga tinawag sa kasalan. Kung ikaw'y bahagi at tinawag ka sa kasalan, abay, may mapapalad ka. Amen. Hallelujah. Hindi ka extra sa kasalan. Mayroon kang imbitasyon. Hallelujah. Which are called unto the marriage supper of the Lamb. And he said unto me, these are the true sayings of God. Amen. Minsan, madalas tayo nagdadahilan sa ating Panginoon. Amen. Lord, paano ba ito? Marami akong ganitong bagay. Marami akong alalahanin. Amen. Hindi ko magawa ang lahat ng bagay. Alam niyo ba, mga kapatid, habang ang buhay mo nasa kamay ng ating Panginoon. Amen. Ano bang bagay
sa paligid natin umatang, no one, nothing can defeat you. Wala at walang anong bagay ang pwedeng makadefeat sa iyo. Amen. When you are in God's hand. Sabi nga ng propeta ng ating Panginoon, God is in control. Siya ang nagko-control sa buhay natin. Marami tayong plano. Marami tayong gusto mangyayari sa buhay natin. Hallelujah. Pero ang lahat ng ito, amen, sabi nga ni Brother Richie, magaganap ang lahat ng ito dahil ito'y lahat ay nasa kamay ng ating Panginoon. Amen. Lalo na kung ito'y kalooban ng ating Panginoon. Hallelujah. Amen. May mga bagay na nagaganap sa buhay natin. Bisa isipin, ito kasi nakatakda. Sabi ni Brother Robin nakaraan, basta kasi baka nakatakda yun. Na hindi ako makasamba. Nagkakamali ka pa. That is your will. Man's will. Man's will yun. Yun. Amen. Yung mga bagay na hindi kalooban ng ating Panginoon, hindi yun nakatakdang mangyayari. It's your own will. Pero sa umagang ito ay pinakda ng ating Panginoon. If your life is in your hand, it's in God's hand. God is in control. Kailangan mo yung faith ay manaig over fear. Tama. Hallelujah. Yung takot natin, yung pangamba natin sa mga bagay, yung pangamba natin sa kawalan, hallelujah, dapat mas masigit na managumpay ang ating pananampalataya. Tandaan nyo, nandun naman ang divine protection ng ating Panginoon. Hindi siya nagkukulang. Hindi siya pumipikit. Hindi siya kumukulak sa scripture. Amen. Hindi siya nagmamaliw. Hindi niya inakasagit yung ating kanyang paningin sa ating lahat. It's all the while, sabi ng scripture, it's all the while. Amen. Hallelujah. At yung lahat ng mga nararamdaman ng pasakit, hallelujah, sabi nga ni Brother Richie, there's a purpose kung bakit ang Diyos inaalaw na si Satan to harm you. Inaalaw na si Satan na magkaroon tayo ng sakit, ng pagsubok, ng karamdaman. Kasi may purpose ang lahat ng ito. Yes, amen. Hallelujah. Amen. For our spiritual strength. Sumunod lang tayo. Amen. Magtiwala lang tayo sa plano ng ating Panginoon. Tandaan nyo yung lahat ng sakit na ito, all that pain will turn into power. Amen. Yung lahat ng karamdaman, lahat ng sakit, magiging kapangyarihan ito sa ating lahat. Why? Kasi yung mga pagsubok na yan, yan ang magdadala sa iyo ng kapangyarihan para ikaw ay makasama sa pagkakaw. Hallelujah. Amen. Dahil tried and tested ka, sinubo ka ng panahon, sinubo ka ng lahat ng pagkakataon, hallelujah, at hindi ka napasubok. Pinatulayan mo, hallelujah, amen, ang pananampalataya mo sa Diyos, ang lahat ng pain na ito, kapalit nito ay kapangyarihan sa lahat ng bagay. Marami tayong sakit na nararamdaman. But you know why? Pag nandoon ang iyong pananampalataya, yung sakit na ito, mapapalitan ng kapangyarihan, kagalingan. Testimonya ng ating pananampalataya, ipakita natin sa ating Panginoon, hallelujah. Amen. Sa lahat ng pagkakataon, amen, dapat nandoon ang pagtitiwala natin sa lahat ng mga bagay. You know, minsan may mga pagkakataon kasi kadalasan, hindi lang tayo makalito sa barrier, sa chain, kumbaga sa chain. May isang kwento, mga kapatid. Pakinggan nyo kwento ito, maganda. May isang bata na bumisita sa isang village where the elephants are being kept. Nandun yung mga elepante sa isang village. At nakita niya yung mga elepante nakatali ng maliit na tali sa leeg. Amen? At siya'y na-shock. Kasi maliit lang yung tali sa kanilang mga leeg. Pero hindi sila makalis. Hindi makalagot. Why don't they break free? Sabi ng bata. Na-shock siya. Bakit hindi niya kayang lutasin yung lubid na maliit? Samantala ng elepante is kilala siya sa pinakamalakas. Isa sa pinakamalakas na hayop sa laki niya. Amen? And then, sa sobrang lakas niya, nagtataka siya, bakit hindi niya malagot yung maliit na lubid na nakatali sa leeg niya? Sabi ng isang elder sa kanya, alam mo ba, young boy, sabi niya, yung lubid na yan, na nakatali sa leeg niya, ay nakatali pa since nung siya mas maliit pa. Dahil maliit siya noon, hindi na kaya putulin yung lubid na yan. hanggang sa siya'y magsumuko na dahil hindi niya nga maputol yung lubid na nakatali sa leeg niya. And then,
They tried to break free, but they couldn't. Hindi niya matanggal. And then they gave up. Sumuko siya. Now, ngayon, they no longer believe that they can. Hanggang sa siya lumaki na, iniisip niya, naniwala siya na hindi niya kayang putulin yung lubid. Susubukan na niya. Sa leg niya. Hallelujah. Amen. At tinignan nung elepante, yung bata, yung elepante, sabi niya, this elephant is so powerful, yet trapped by a belief. Powerful siya, pero nakulong siya at nagapos ng isang paniniwala. Amen. Alam niyo ba, ang strongest chains is not around your body. Ang isa sa pinakamalakas na gapos ay hindi yung bagay na nakagapos sa iyong pagkatao. Ito ay mga bagay na nakagapos sa iyong paniniwala. Naniniwala ka, hallelujah. Amen. Sa pagkagaw, pero hindi mo maikilos ito dahil naniniwala ka, hindi mo kaya. Dahil hindi ka naniniwala sa Diyos. Hallelujah. The strongest chain is not around your body, but inside your mind. Nasa isip mo yan. Hallelujah. Break free from lies you once believed. Kalimutan mo, lumaya ka doon sa mga bagay na dati mong hindi pinaniniwalaan. Yun lamang ang tanging paraan para tayo lahat ay makalaya kay Amen. Kaya hindi tayo makapaglingkod ng tapat. Hindi tayo makapagpuni ng ayos. Hallelujah. Hindi tayo makawala sa mga bagay na ating pinaniniwala kasi ayaw mo subukan lagtasin ang mga chase na nakagapo sa iyo. Faith over fear. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Sabi ng propeta ng ating Panginoon sa kanyang preaching, the character of him must be molded. What was his mind to do? The mind that was in Christ always stays with the Father's word. No matter what looked glossy and what looked this way, it didn't make any difference to him. The Father's word is what counted everywhere. When he met the devil, he never used his power to defeat him. He used the word because that was him. Isa lang ang paraan ng ating Panginoon. Yung lahat, amen, ng mga bagay, sabi niya, because the mind of Christ was in him, dahil pag inisip mo, ng isip ng Diyos ay nasa iyo, ano ang gapos? Ano mong bagay, hallelujah, na kaya, na gusto pumigil sa iyo, it makes no difference. Walang magkakaiba yun. Amen? Sabi niya, ang Diyos, hallelujah, nung siya'y subukin, after na mag-fasting ng 40 days and 40 nights, sinubok siya. Pero hindi naman siya gumamit ng power. Can you say amen? He never used power to defeat Satan. He just used the word. Anong ginamit niya? Ang salita ng ating Panginoon. Sabi niya, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Amen. Kapag wala kang trabaho, hindi ka na makapaglingkod. Kapag wala kang kita, hindi ka na makapaglingkod sa Diyos. Hindi lamang sa bagay na ito nabubuhay ang tao. Sabi niya, but by His word. Amen. At ito ang ginamit ng ating Panginoon kay Satan. Habang siya ay dinitipay, habang siya ay tinutukso, sabi niya, hindi lamang sa tinapay. Yes, amen. Hindi lamang sa pagkain. Amen, hallelujah. But by the word of God, at ang sabi niya, because He was the word. Hallelujah. Amen. Amen. At gusto niya tayong i-invite sa character na ito. Tama. Sa kasalan, ang lahat lang na may kaparehas sa character, ang i-invite ng ating Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Puri na natin. Kami nga, He was invited to shape our own character by His. Kaya nga gusto ng ating Panginoon na maging yung isip niya ay maging isip mo. Kasi gusto niyang maimbitahan tayo at ma-shape tayo, maihubog tayo, hallelujah, doon sa character na meron siya. Yes, amen. Kaya nga sabi niya, let this mind be in you. Kasi kung ang isip natin ay isip ng Diyos, mahuhubog tayo kung ano ang plano ng ating Panginoon. Purihin ang ating Panginoon, hallelujah. We are shaped by His Word, by His grace. We are invited. Think of it, sabi niya. To become character like His,
If we are ready to lay our character down, sabi niya, sinasabi sa book of Hebrews chapter 12, amen, and the molding we had, pero tayong lahat ay nahubog sa ganitong paraan, heady, high-minded, mapagmataas, lovers of pleasure, maibigin sa salapi, more than lovers of God, mga pag-akusa, false accusers, and innocent and incontinent, amen, hindi makontento, despisers of those that are trying to do right, having a form of godliness, ito mabigat, bayan nyo ng kamanalan, but denying the power of the word. Sabi niya, kaya ito ang paraan ng ating Panginoon. Ini-invite niya tayo sa ganitong paraan, let this mind be in you. Sabi niya, so will the church come through justification. Ito palang dahilan ng ating Panginoon. Kung bakit kailangan dumaan tayo sa justification. Hallelujah. Yung ating mga maling gawi, yung ating hindi magandang asal, maling kondisyon, maling karakter. That's why sabi niya, the church will come through justification. Inari tayong ganap ng ating Panginoon. Amen. Matigas ang ulo natin, you say amen? Hindi tayo sumusunod. Every day, nagkakamali tayo. In words, in thinking. Hallelujah, nagkakasala tayo sa ating Panginoon. Amen. Parang tao perfecto eh. Amen, kahit magaling na preacher, kahit mahusay na pastor, nagkakamali yan. Why? Tao tayo eh. We are living in this world, in the flesh. Hallelujah. Pero sabi niya, kaya kailangan tayong dumaan sa justification. Ang justification, hallelujah, isang bagay, hallelujah. Amen, sabi ng propeta ng ating Panginoon, para bang isang bagay, hallelujah, dinampu sa kutikan. You never did it in the first place. Ang Diyos ang gumawa ito sa ating kasi, amen. Ginastify tayo sa kabila ng ating kamalian, sa kabila ng ating karumihan, ng kasalanan, hallelujah. Tayo dinampot ng ating Panginoon. Yes. At pagkatapos siya, hindi siya natapos doon, isinantify tayo ng ating Panginoon. Nilinis na tayo, can say amen. Pagkatapos na tayo taputin sa maruming kalagayan, hallelujah, sa dating buhay natin, tayo ay sinantify ng ating Panginoon. Hindi tayo nag-sanctify sa sarili natin, yes, amen. Hindi tayo nag-alis sa sariling bisyo. Hindi natin kaya nasin yan. Hallelujah, yung lovers of pleasure. Hindi natin kaya tanggal sa buhay natin yan, nakadikit na yan. Yes, amen. Di ba, pag ganyan na pag-aakita nila ng mga bago, ang ganda. Sana magkakotse rin ako kagaya niyan. Sana magkabahay din ako kagaya niyan. Kasi nakadikit sa atin yung lovers of pleasure. Sa laman. Talagang maghahangad tayo ng mga bagay na ito. But God, hallelujah, sabi niya, tayo sinantify ng ating Panginoon kasi sa sarili natin, hindi natin kaya ang bagay na ito. Yes. Kasi kung kaya natin mag-sanctify, hindi natin kailangan mag-church. Kaya pala natin mag-sanctify. Amen? Amen. Kasi kung kaya natin, may pagmamalaki sa Diyos, Lord, hindi naman ikaw umalas sa bisyo ko ako, kinailas ko mag-isayo. Amen? Dati rin ako nag-bisyo. Hallelujah. Pero, hindi ko sinabi, Lord, inalis ko ito. Kaya ko eh. Nakayanan ko. Hindi yun. Ang totoong dahilan ng Diyos, ang totoong dahilan sa akin. Tayo, hallelujah. Pag ito inalis ng ating Panginoon sa atin, wala natin magagawa. Amen. Pusa itong mawawala sa atin kasi ang Diyos mismo ang nag-sanctify sa atin. He sanctified that the church can do justification and sanctification. And after that, the baptism of the Holy Ghost. Amen? Kasabay dito yung restorations of the gifts. Ibabalik sa ng Diyos ang lahat, i-restore sa ng Diyos ang lahat ng kanyang biyaya. Hallelujah. Amen. Hanggang sa maibalik tayo at maianyo tayo sa imahe ng ating Panginoon. Amen. Ang Diyos ang ating bridegroom. Tandaan niyo ito. And the church is His bride. Yes. Siya ang ating groom. Tayo ang bride. Amen. And the bride is a part of the bridegroom. Ang iglesia, ang nobya ay bahagi ng bridegroom. Amen. The bride is a part of the bridegroom. It had to be the word church, not a denominational church. Kaya kailangan ng iglesia ay maging isang word church. Isang iglesia na purong salita ng ating Panginoon. Amen.
Hallelujah. Sabi niya, sa preaching ng God's looking for the character, Jesus counts character, not members. Ito yung isa sa pinakamahalagang quote ko sa gusto mong makinig sa isa. Jesus counts character, not members. Hindi siya nagbibilang ng paramihan ng miyembro sa church. Amen? Jesus counts character. Ang binibilang niya ay ang ugali ng tao. Ang tinitingnan niya ay ang karakter ng bawat miyembro ng iglesia. Amen? He counts character. God always tried to get one man in His hand, sabi niya. Kasi kung members lang ang pag-uusapan, sa laki ng daong na ginawa ni Noah, aba, hindi hayop ang isasakay niya. Tao. Hindi yung mga aso, hindi yung mga turtle, mga ibon ang isasakay niya sa daong, sa laki ng daong na ginawa niya. But He's not looking for members. Can you say amen? Hindi siya nagbibilang sa dami ng miyembro. Yung 8 souls, hallelujah, na nanaligtas sa panahon ni Noah. Si Noah, yung asawa niya, yung 3 anak, tsaka yung 3 manugang niya. Hallelujah, yun lamang. Sa dinami-dami ng tao sa mundo, hallelujah. Kung ang bibilangin ng Diyos ay ang members, hallelujah. Kasi pagkatapos ang panahon, hallelujah, kung ginunan ng Diyos sa mundo, at nagsampa siya ng maraming tao sa loob ng daong, pagbaba ni Noah, marami na siyang membro. Sa komunikasyon na yun, pwede na sila mag-camp meeting. Amen, hallelujah. But God, sabi niya, God is always trying to get one man in His head. Yes. Kailangan niya isang taong tatayo sa kanyang presensya. Amen. Kailangan niya isang mahal na patay na manindigan. Kailangan niya isang anti-message believer. Kasi Yes. na hindi mahihiya na sabihin siya. Kasi message of the hour believer. Amen, hallelujah. That's all He needs is one man. Sabi niya, isang tao lang. At kung tatanong ng Diyos kung sino yung isang yun, sabi niya, ako yun. Ako yun, hallelujah. Amen. And He'll do His work through the years, just think, sabi niya, He could only find one righteous man in the time of Noah, sa panahon ni Noah. In the time of Moses, ganun din. He only found one righteous man. Amen. Sabi niya, God's looking for character, not membership. Hallelujah. Kahit marami tayo sa loob ng church, at wala yung tamang character, hindi yan valid. Sabi niya, ang hinahanap niya ay ang karakter. Kung paano si Eleazar, sabi niya dito, mga kapatid, nakita niya sa dinami-dami ng babae. Amen. Bakit kaya si Rebecca o talaga ang mali? Ang kanyang pinili. Ang dami mas magagandang babae sa lugar nila. Amen. Pero bakit yun ang gustong mapangasawa ni Isaac? At yun ang napili ni Eliezer. Why? Tumingin siya sa karakter. Amen. God is looking for a character. Amen. When he get to bride of Isaac, he's willing it out until he found character. Amen. At ang sabi ng propeta, kaya pala meron siyang sinasabi, hunt my bride, hanapin niyo ang aking nobya. Hunt my bride. Amen. Hallelujah. Kaya nga, hindi tayo nagsasayang ng panahon. Pumunta tayo ng Bicol. Amen. Pumastos tayo. Hindi lang tayo para mamasyal. Amen. Amen. Ang purpose natin is to hunt the bride. Yes. Hanapin natin, hindi para magparami tayo ng miyembro, para hanapin natin ang isa na kayang tumayo Hallelujah. sa presensya ng ating. Praise the Lord. Amen. At ang sabi niya, then he had to get her dressed up. At kailangan makihanda din siya, magbihis din siya, and to make herself ready. Let her stand still and listen to this message. Tumayo siya at makinig sa mensahe. Hallelujah, na sinasabi ng ating Panginoon sa ating panahon, ang propeta ng ating Panginoon. Amen. Kaya lang nakakalungkot sa panahon natin. Ito ang trouble sa panahon natin. When you find character, it's hard to make them stand still long enough to put on clothes and get dressed up. Hallelujah. Pag nasumbukan ng mga iglesia, amen, parang ang hirap
manindigan, hallelujah, at mabihisan ang mga tao ito. Kaya di ba minsan, kahit sinabi ko ng linggo, ulitin ka namin sa susunod na Sunday. Pinilis na ni Brother Alpino Sunday, ibibilis pa ni Brother Richie next Sunday. Pinilis na ni Pastor ng Wednesday, uulitin ulit ni Brother Alpino sa susunod na Sunday. Why? Kasi napakahirap bihisan. Natagpuan mo na yung character, kaya lang minsan ang hirap bihisan. Pero sabi ng scripture, sabi niya, he had to make herself ready. Kailangan daw maihanda niya ang kanyang sarili, handa sa pagdating sa kasalan ng ating Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. Sabi niya, his wife has made herself ready at the end of the age, sa uling panahon. At alam natin, that we are facing in the end time, kahit nahanap na sa uling panahon na ito, kailangan ng maihanda. Kailan pa tayo maghahanda ng ating sarili? The end is near, sabi sa kananta. The end is near. Amen. The end is here. How did she make herself ready to becoming his wife? Paano daw siya magiging ready at para maging asawa ng kanyang nobya? And what does she? What kind of garment she had on? Ano ba klase ng kasuotan ang kailangan ng bihis? Hindi ito bihis ang sanglibutan, kundi sabi ng Biblia, fine linen. Isang klase ng kasuotan, hallelujah, na malinis sa malinis. Purong puti, purong linis, sabi ng scripture. Hallelujah. What kind of dress or garment she had on? His own word. Wala namang ibang puro sa bukong ito, kundi ang salita ng ating Panginoon. Amen. She was dressed in His righteousness, sabi sa book of Revelation. Pero ang tao ay lagi nakatingin sa natural beauty. Kadalasan to ang nagiging base ng tao eh. Men's looks at natural beauty. Naghahanap sila ng mga simbahan ng malalaki. Magandang tugtugan. Amen. Maganda ang music. Maganda ng church, air condition. Amen. At magagandang damit. Men's look at natural beauty. Sabi ng propeta, it's deceiving. Ito ay pandaraya. Nakadadaya ito. That's why a woman must give it that beauty for deception, to deceive. A beautiful woman, if she doesn't choose it in the right way, pag hindi ginamit ito ng magandang babae sa tamang paraan, it's a curse to her. Ito isang sumpa sa kanya. That will set her, sabi, to help quicker than anything else I know, sabi niya. If she can be pretty, sure, as long as she stay with her husband and does what right and not fine and dandy. Sabi niya, isa siyang magandang babae hanggat siya nanatili sa kanyang asawa. The church. I speak about the church. Ang iglesia ay nandoon ang beauty ng iglesia hanggat siya ay nanatili sa salita ng ating Panginoon. Di ba sabi ng propeta natin pa, the beauty of the church is in the character of the believer. Ang ganda ng iglesia ay hindi sa ganda ng simbahan. Ang ganda ng iglesia ay sa ganda ng ugali ng miyembro sa loob ng iglesia. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. There was no beauty, kakana ang Panginoon sabi niya, there was no beauty we should desire of Jesus, but there was never character like Him on earth. Now we find out today, sabi niya, the church character, Satan and this group look after big, beautiful church. Ang hinahanap ng mga tao kasama ng kanyang grupo ay mga magagandang iglesia. Beautiful things, magagandang bagay. That's what the world looks at today. Yun naman ang ganda ng sanlibutan ngayon. Magaling na pastor, priestly and good, godly walk out with his big robes and things like that. They call that beauty and tawag na beauty. But the real sense of God, sabi niya, pero ang totoong mananampalataya ng Diyos, look for the character of the vindicated word. Ang hinahanap niya ay ang pattern ng vindicadong salita. Amen. Sa panahon natin ngayon, naman di ba, mga wala napakahirap. Amen. Hallelujah. Minsan yung mga tao, amen, na kumakanta ng papuri sa ating Panginoon. Pag kumakanta naman sila, nandun naman yung pangalan Jesus eh. The name of Jesus is in the song. Pero minsan,
nasa kanta nga siya, nawawala siya sa message. The name of Jesus is still in the song, but missing in the message. Hallelujah. They preach self-esteem. Nangangaral sila ng self-esteem, ng paglago, ng prosperity, but not surrender. Hindi sila nangangaral ng pagsuko sa ating Panginoon. They talk about victories. Nangungusap sila, nangangaral sila tungkol sa tagumpay, but not the cross. Amen. Tandaan nyo, ang pagkatagumpay, hallelujah, amen, ay dahil sa krus ng Kalbaryo. Amen. Kung wala ang krus, ang paghihirap ng Diyos sa atin, hindi tayo magkatagumpay. Bisa nangangaral tayo ng victory. Victory sa lahat ng bagay. Pero nalulungkot natin ang lahat ng ito dahil sa krus ng ating Panginoon. Amen. Preach the cross, but not, they preach the victories, but not the cross. The gospel become disguised self-speech. Di ba sabi ko sa inyo nakaraan, ang ating Panginoon sa ginagawa na nilang product. Amen. At yung kanilang mga ang word of God, yung gospel, ginagawa na nilang programa. Amen. Hallelujah. Pretty coats, but empty hearts. Maraming ganyan. Ang gaganda ng quotation na pinapasa. Ang gaganda ng quotation na pinupost. But empty hearts. Dahil minsan nagpatawa nga ako, Brother Ruel. Sabi sa ko si Brother Ruel. Hallelujah. Amen. Sa bata, welcome to this world. Sabi nung nakapost, welcome to this world. Ano bang gusto mo? Sana turuan ako ng mama ko nagbasa ng Bible, hindi lang manood ng Cocomelon. Pretty close, you say amen. But that's the reality, you say amen. Hindi naman talaga totoo minsan, hallelujah. Nalilimutan natin turuan ng ating mga anak na magbasa ng Biblia. Pero inahayaan natin kumanta ng golden. Kabisado ko sa anak ko, pag kumakanta golden, kabisado ko yan. Tanungin mo kung sino yung paa na parang puno, alam na kung sino. Yung shirts na paa ay sapatos, alam na kung sino. Ang hirap din kasi ng pangalan, tralalaya, tralala, meron pang amen? Meron pang parang balili ng kape. Ano pangalan na? Kita nyo, madali makabisana. Pretty codes, isang may magagandang quotation na sinasabit tayo, pinupost, hallelujah, but empty hearts. Walang laman ang puso natin. Amen, hallelujah. Smooth words. Magandang panangalita. Magandang mga quotation ang sinasend natin. But deep truth, wala kulang, hallelujah, sa katotohanan ng ating ginagawa. Amen. Christ is just a footnote now. Minsan footnote na lang sa atin ng ating Panginoon. Amen. At yung focus natin, sinishift na lang natin yung salvation natin sa sarili natin. Kaya tayo na-save because of ourselves. The message was written, pinapaganda natin ang ating message para hindi ma-offend yung mga tao sa loob ng iglesia. Amen. Ayaw natin magsalita ng totoo para hindi sila maglayasan sa church. Amen. The message was written, so put it open. But without truth, sabi niya, there is no transformation. Pag walang katotohanan, walang pagbabago. Yes. Kaya kailangan nating pangalan ng totoo sa loob ng simbahan. Amen. Hallelujah. There's no truth. Without truth, there's no transformation. Amen. Hindi tayo pwede mangako dito ng pagbabago ng without pointing to Lord Jesus Christ. Hallelujah. Hindi tayo pwede magsabi na kaya natin magbago na hindi natin sila tutulong sa ating Panginoon. Mababago lamang tayo kung tayo ay dedirekta sa ating Panginoon. Amen. It's not me. It's not Brother Rapis, not Brother Arnel. It's not Brother Richie. Hindi ang lahat ng tayo ang tutulong. Ang Diyos ang magbabago sa ating Panginoon. Ayan ang ating Panginoon. Kahit tayo matid every Sunday sa church at lagi tayo present. At di natin naitulong sa sarili natin sa tamang direksyon ng ating Panginoon. Hindi tayo mababago. Amen. They're leading people to motivation. Ibig sabihin, motivate natin ang mga tao. Amen. But not through conversion. Hindi siya magbabago. Isa gumagamit tayo ng mga scripture.
At magandang mga slogan, mga example. Pero tandaan niyo, ang Diyos still honors those who honors the Word. Ang Diyos, ino-honor niya yung mga taong ino-honor ang salita ng ating Panginoon. Amen. Sabi sa Book of John, last 2 verse lang ito, mga kapatid. Book of John, chapter 17, verse 14, hanggang 19. I have given them thy word, and the word hath hated them. Kaya huwag kayong magtaka. Kung nasa inyong salita, dahil ibinigay ito ng ating Panginoon, the word hath hated them. Kakamuhian kayo ng sanglibutan. Kaya minsan, di ba parang kakaiba. Sabi ni Sister Diane Gamo, classmate niya, bakit ang haba ng buhok mo? Hindi ba kayo naniwala kay Mama Mary? Sabi niya yan, classmate niya. Sabi niya, the word had hated them. Why? Because they are not of the word, even as I am not of the word. Kaya kayo kinamumuhian ng sanglibutan kasi hindi kayo taga-sanglibutan. Kagaya ko rin naman sabi ng ating Panginoon na hindi taga-sanglibutan. Kaya huwag kayo magtaka kung bakit tayo inaiiba sa kanila. The way we think, the way we dress, amen, the way we decide, the way we worship, kakaiba sa ginagawa ng iba. Sabi niya, I pray not that thou shouldn't take them out of the world, but thou shouldn't keep them from the evil. Pinapanalangin ko, hallelujah, sabi niya, kayo mailigtas. Amen, sa lahat ng masusama. They are not of the word, hindi sila sa sanglibutan. Pero may mga tao pinipilit sumama sa sanglibutan. Sabi ng scripture, they are not of the word. Pero pinipilit na iayon ang kanyang sarili sa gawa at bagay ng sanglibutan. Amen. Hallelujah. And thou sanctify them through thy truth. Linisin mo sila sa pamamagitan ng kanyang salita. Ng kanyang salita. Thy word is truth. Dahil ang salita mo ay ang katotohanan. As thou hast sent me into the world, dahil sinugo mo sa sanglibutan, isugo mo din sila sa sanglibutan. Kung paano ako'y tinanggap ng mga tao sa sanglibutan, ganun din sila tatanggapin. Kung paano ako nireject ng tao sa sanglibutan, ganun din sila nire-reject. Yes, tama. Kung paano ako tinanggihan, hallelujah, kung paano ako inalipusta, ganun din sila mangyayari sa kanila. Sabi niya, as thou hast sent me to the word, even so have I also sent them in the word. And for their sakes I sanctify myself, that they also might sanctify through the truth. Revelation chapter 3, verse 19 to 21. Last verse. As many as I love, I rebuke and chasten. Be zealous therefore and repent. Ang lahat ng aking iniibig ay aking sinasaway at pinarusahan. Amen. Ang ganda na lang bang gagawin natin? Sabi ng scripture, be zealous therefore and repent. Kaya nga, magsikap ka at magsisi. Kung dahil mahal ka ng Diyos, kaya ka sinasaway, pag pinalo ka, aba, huwag ka makontento doon. Lord, pinalo mo ko, okay. Magsikap ka at magsisi. Amen. As many as I love are you, be zealous therefore and repent. Behold, narito ako'y nakatayo sa pintuan at kumakatok. Ang Diyos hindi siya nagsasayang ng panahon. Amen. Pag meron tayong nagawang mali, at kapag tayo nagsisi sa Kanya, hallelujah, nandun siya, kumakatok siya sa pintuan natin. I will stand at the door and knock. If anyone hear my voice, kung sino man ang duminig ng aking dinig, I will sup with him. I will come into him. Sabi ng scripture, hallelujah. I open the door and I will come to him and will sup with him and he with me. Amen. To him that opened the door. Tandaan nyo, mga kapatid, ang palo ng Panginoon ay pala sa kanyang mga iniibig at mga sinasaway. Pag-ibig niya, pagsaway niya,
At parusa niya, hallelujah, amen, ito yung pagmamahal sa atin ng ating Panginoon. Nandun siya sa pintuan. Amen, ang puso natin, kumakatok siya. Tingin natin ang tawag ng ating Panginoon. Open the door. Amen. Pag pinuksan natin ang ating puso sa Kanya, amen, siya'y papasok sa atin. At siya'y hahapong kasama natin. At tayo kasama niya. To him that overcometh, sa lahat na magtatagumpay sa bagay na ito, I will grant to sit with me in my throne. Uupo ako kasama, uupo ko siya kasama sa aking luklukan, even as I also overcame and sat down with my fathers in his throne. Sa mga mananagumpay, hallelujah, kung paano yung isang elepante ay naigapo sa mahabang panahon. Amen. Tayo rin naman ay naigapo sa mahabang panahon. Sa isang paniniwala hindi natin naiisip. Pero tandaan nyo, hallelujah, dahil ang Diyos ay muba at nilagtas ng lahat ng chains na ito. Amen. Hallelujah. Ibigay natin ang buong pagsamba at pagniwala sa atin. Break every chains. Break every chains. Hallelujah. And make herself ready. Iandak natin ang sarili natin sa harapan ng ating Panginoon. Hindi ako maghahanda. Hindi si Brother Arnel ang maghahanda sa inyo. Sabi niya, and make herself ready. Kayo mismo ang maghahanda sa sarili nyo. Hindi naman kayo narito sa church dahil sa akin at dahil sa mga sino man. Ito'y dahil saan? Sa ating Panginoon. Pinaghahanda tayo ng ating Panginoon. Let us make ourselves ready. Nalalapit na ang kasalan. Narating na ang pagdating ng ating Panginoon. Ang Diyos ay nakahanda na. Kailangan tayo din naman ay maging handa. Amen. Tayo na mga kapatid.